sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa osto mahal na Pinoon, sa aking pagdadalo palang mensahe, ikaw mahal po magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo Diyos pangunawa ang bawat isa narito, hipuin mo mahal na pangkalang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan, sa ganang akin kung magagawa at sa padalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wells Almeida, aking sinasabi magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kaligtasan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, and dearly beloved and honorable assistant, Pastor Lina Coman Almeida. Also greet the beloved family, beloved pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa lahat, minamahal makapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin ang Lucas Kapitulo 10, versikulo 1, 2, 19 at 20. From the book of Luke chapter 10, verses 1, 2, 19 and 20. Kindly. Dito sa aklat ng Lucas, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas 10, 1, 2, talo ng 19 at 20. Sabi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginooy naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugo dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga gagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na iyong iurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraay, hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espirito'y nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang iyong mga pangalan sa langit. Amen. Sa Ilocano, Kylie. Dito po sa Lucas 10, 1, 2, talon sa 19, 20. Sabi rito, ket itik kalpasan da gito'y anaramid nangilasin ti Apo, ti sabali a 70, ket imbaon na ida sagdudwa iti masanguanan iti iso amin nga ili ken ti diso dandani papanan na ket kun kunana kadakwada tiyanen kinapudno na nga adu ngem dagiti agani basidda gapuna dawaten nyo iti Apo ti paganyan tamang ibaon kadagiti agani iti paganyan na. Sa 19, at to'y inikan na kayo ti panakabalin at pumayat ka iti ulig ken manggagama ken iti amin apan nakabalin ti kabusor ken awan to ti mangan ano kada kayo ngem di kay agay ayat iti daytoy kada iti espiritu paituranda kada kayo agay ayat kay ketdi tadagiti nagnaganyo na isurat dan ijay langit. Amen. Amen. So the mission of the 70, and this mission is still the same until today. Amen. After these things, sabi dito, the Lord appointed
other 70 also, and sent them two and two before his face into every city and place whither he himself would come. Therefore said he unto them, the harvest is truly great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Verse 19 and 20, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So Luke chapter 10 verses 1 and 2 talks about Jesus sending out 72 disciples to spread the word. And in verse 19 mentions power over enemies. And in verse 20 talks about names written in heaven. So ganon ka-importante, minamahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Pag ikaw ay isa sa pinili na mahal na Panginoon para magligtas ng kaluluwa, ito po yung ating mission, to save souls. Yung iba kasi minamahal, pag marami na parang tama na to. No? Mabuhay na tayo dito. Parang ganun ba? Hindi po yun ang misyon. Wala pong katapusan na pagliligtas. Hindi po ibig sabihin na respetuhin na natin sila. Yan ang kanilang panampalataya, kanilang reliyon. Wala pong inutos ang malapinoon dyan, may namahal. Ang importante, sumunod tayo sa kalooban ng malapinoon at hindi po tayo inutusan na powerless. Mayroon pong kapangyarihan na kalakip pag tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi po tayo powerless. Sabi nga ng verse 19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions. So, referring to the forces of the darkness. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Kung minsan gagamit ng tao, papasok siya sa tao. Kung minsan papasok sa aso. Sabi nga ng nagpatuto kanina, habang namimigay sila ng leaflets, minimal, ang unang sumasalubong, yung aso. No? Mabuti kung isang aso lang. Kung magtawag pa ng aso ng kapitbahay at sasalubong sa iyo, or papasok pa ang demonyo doon. O, di ba? Or mayroong tao na gagamitin para hadlangan ka. So, ginagawa po natin ito, minamahal. Kailangan tayo po ay kompleto sa prayer. So, kailangan may fasting. So, yan po yung sakripisyo na ating ginagawa. Habang may nagpa-fasting dito sa pastoral house, habang on fasting kami, kayo naman nagto-2 meals. Everybody say, praise the Lord. So, lalo na yung nagkrusada tayo doon sa Rizal, no? Sa Rizal, Cagayan, sa may sinundungan, sa baba. Nung pumunta ang ating beloved minister, Willie James, sa Malawig Gym, kasama ang kanyang beloved wife, beloved 10, may namahal. Grabe yung krusada na yon. Itinaon ng anibersaryo ng New People's Army, March 29. That was 2010. After nung binumba, inambus, tinaniman ng bomba yung patrol ng pulis. Pagdaan ng pulis, kasi kailangan kang magdahan-dahan doon kasi rough road, approaching ng tulay, yun naman ang pagputok ng nakabaon na bomba,
tamaan talaga yung patrol at yung mag-asawa, yung chief of police at kanyang beloved wife kasama, ay talagang on the spot patay. So puno po yung patrol, dalawa lang yung survivor. Yung isa nakatakbo, pero hinabol pa rin ng mga NPA, pero nakatalon siya doon sa ilog. Yung isa naman, nahuli, kunwari, nilagyan ng dextrose para sabihin na maawain ang mga teroristang NPA. No? Magaling yan sila sa propaganda eh. O nakadextrose yung isa. Pero yung iba talagang fatal po, minamahal. So nagkrusada na tayo doon. Beware, communism is satanism. Yan po yung nakalagay sa leaflets. Yan po yung nakalagay sa mga streamers. So nung nagkrusada tayo, wala pong pulis at sundalo sa paligid. Kasi alam nila minamahal, dudumugin tayo ng mga NPA. Dinumog nga. Pero nung mayroong sumigaw na isang bulag after baptism, siya po ay nakakita. Takbuhan sila dahil alam nila bulag talaga yon. Nagulat kami nung sinalubong namin si beloved Minister Pogs. Pagdating namin sa gymnasium, walang tao sa crowd. Samantalang pag-alis ko minamahal, puro ng tao. Bakit kaya walang tao? Yung pala, naglinya na doon sa kabilaan ng gym. Naghabulan, nag-aagawan, baka maubusan ng tubig. Silang lahat ay nagpabautismo. Umabot ng 655 ang nagpabautismo. Isang araw na krusada lang po yun. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po yung sinasabi ng Bible, minamahal, na kapangyarihan. Babalutin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Yung mga nagpabautismo, sabi ng mga choir, lalo na yung mga adults choir, pinapahawakan sa kanila yung mga jacket dahil sila ay nagbihis ng baptismal robe. Ang bibigat ng mga jacket nila, kinakapa nila may mga granada, may mga baril na mga maiiksing baril. Karamihan galing ng Sinundungan Valley. Ngayon, mapayapa na po ang Rizal, mapayapa na po ang Sinundungan Valley. After ng krusada na yon, nagsipasukan na yung mga kontraktor, siniminto, ginawa ng tulay, hanggang doon sa Sinundungan Valley. Ang ganda na po ng Rizal ngayon. Yan ang gawa ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi yung sasabihin natin may pananampalataya tayo. Sapat na. Sabi ng Bible, through faith, kailangan kasama ang gawa, not by faith alone. Sabi ng James chapter 2 verse 24, mabasa po natin yan. James chapter 2 verse 24. Dito sa sulat ni Santiago 2, ang kabanata ay 24, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng gawa'y inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Sa Ilocano, Dito po sa Santiago 2, ang talatay 24. 24. Makita yung ngarud, agapu kadagiti araramid ti tao, may bilang analinte ket saan agapu iti pamati laeng. Amen. Everybody say, praise the Lord. James chapter 2 verse 24, it says, "Ye see then how that by works a man is justified. Ye say then how that by works a man is justified, and not by faith only." Amen. Everybody say, praise the Lord.
Tanungin mo yung mga taong lasinggero kung may panampalataya ba sila sa Panginoon. Sabi nila mayroon. Yung mga drug addict, naniwala ba sila sa Diyos? Naniwala sila. Yung kapatid ng papa ko na NPA leader sa amin, tinanong ko kung naniwala ba siya sa Diyos. Sabi niya, naniwala ko, pero mayroon ba? Yun ang tinatawag agnostic. Naniwala, pero mayroon ba? Mayroon bang Diyos? Parang naniwala, pero nagtatanong, mayroon ba? Pero dito sa atin, minamahal, hindi lang tayo naniniwala. Sinasabi natin, buhay ang Diyos. Amen. Kasi nagbago buhay natin, gumaling ang ating makaramdaman. Pag tayo nanalangin, nandyan ang Diyos, tumutugon. Hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan. Yung rebellion na yan, yung pagdami ng mga komunista, hindi mo mapahinto yan sa pamagitan ng batas. Sabi nga, the letter kill it. Ang batas ay pumapatay. But the Spirit give it life. Kasi yung mga tao na yan, matagal na ring tumatawag sa Diyos. Ang iba dyan, mga pari, mga pastor, mga madre, mga guro, mga engineer, mga abogado. Sabi nga ng commander ng NPA na nakausap ko, nung tinanong ko siya, ano ang mas maraming NPA? Panahon ni Marcos, referring to Marcos Sr., or sa panahon ngayon? Nung panahon na yun, panahon pa ni former President Duterte. Kasi yun ang kasagsagan na pumapasok tayo sa Marag Valley at Sinundungan. Sabi niya, sa panahon ngayon, ang mas maraming NPA. So nagulat ako, minamahal, dahil hindi ka na makakita ng NPA. Panahon ni Marcos Senior, noong 1980s, 1970s, 1980s, makikita mo talagang mga NPA, talagang bit-bit baril yan. Nagro-robbing sa mga kabaranggayan yan. Pero ngayon, wala kang makita. Maliban na lang kung mag-operasyon ng mga sundalo, magkasalubungan sila sa bundok. Pero ang explanation niya, yung tinanong ko, ang mga NPA ngayon, wala nang bit-bit na baril. Yung nasa bundok, yun yung tinatawag nilang hukbong makilos o mobile force. Yung parang, basta sabihin lang na mayroon doon. Kasi kulang sa budget. So, every province, at least mayroon silang isang squad. Ilan lang ang membro ng isang squad? Parang siyam lang yata. No? 7 plus 2 opisyal. Parang siyam, no? Sa isang squad. Pag isang kuwan naman, yung anong tawag nung 35 ang laman? Platoon. Mahirap na pakainan yun. Yung isang platoon, lalo na kung company na. Gagasto sila ng 500,000. Sabi nung commander na kausap ko, 500,000 pagkain lang yun. Monthly. Pag marami sila. So, na-reduce na yan. Konti na lang. Tatago. So, mga hardcore. Tinatawag ng mga hardcore. So, lalo na ngayon, mayroon silang tinatawag na tour of duty. Magmamarcha sa lansangan, mag-rally. Pag ikaw na ang maka-duty, akyat ka sa bundok, mga 1 buwan kang mag-tour of duty doon, baba ka na naman, may papalit sa'yo. Kung timingan ka na may military operation, di kawawa ka. Yun ang nangyari sa Mindoro. So, sino ang mangaral sa kanila? Hindi talaga mapipigil yan, dadami at dadami yan. Bakit? Mga frustrated na sila.
mga taong simbahan ng iba dyan, minamahal. Mismo yung mga taong simbahan, mga leader ng simbahan, sila yung nag-uudyok. Dahil wala silang nakitang Diyos. Yung makikita nating mga sinulog na yan o mga prosesyon na yan, yung mga tao lang ang seryoso diyan. Yung iba parang nakikisama lang, pero ang mga religious leader alam nila na wala talagang Diyos, sabi nila. Pero dito sa Jesus Miracle Seed, tayo po ang nagpapaliwanag sa kanila, may Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. O kasi nakikita mo, di ba? Mga pastor nakukulong. Mayroong pari sa Baguio, 120 years yung pagkakulong niya. Kasi yung scholar niya, inabuso niya. O, hindi naman sabihin siguro na paratang yan kasi convicted na siya. Gusto niyang maglingkod sa Diyos. Gusto nilang magbagong buhay pero wala silang kapangyarihan. So tayo ngayon, minamahal, ang magkumbinsi sa kanila, may Diyos. At hindi tayo napapahiya dahil kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen. O di ba, habang namimigay ng leaflets, tapos dala ka agad sa ilog, pag may ilog, bautismo. Wala nang iba eh. Yung nangyari ngayon sa Middle East, hindi natin alam. Ngayong gabi o bukas o susunod na mga araw, biglang puputok ang gera dyan. Sabi ng leader ng Iran, paggagalawin sila ng Amerika, mag-deklara sila ng holy war, yung tinatawag ng jihad. Pag sinasabing holy war, pag magdeklara, buong mundo na yon. Pag makakita sila ng Krisyano, barilin nila yan, patayin nila. So magkagulo na. Kahit tayo dito, minamahal, malapit yung China. Lalo na mayroong na discovering bagong mina ng gas reserve. Billions of dollars ang halaga niyan. Pag-aagawan talaga niyan, minamahal. Kala mo puro bato lang diyan, wala kang makitang ano bang mayroon diyan? Bakit magpatayan? Ha? Ano bang mayroon? Ilalim pala nandoon yung kayamanan. Pero pag makita mo, pag low tide, may isla. Pag high tide, wala. Kita mo, mga ibon lang ang dumadapo dyan. O mga isda. Pero nagpapatayan. Buong mundo, involved na. Padala ng mga warships, fighter jets. Yung pala sa ilalim, may kayamanan. Pag yan ay ma-explore o magamit, o kung hindi lang nakawin, ay po, para na tayong katulad na Qatar. Every citizen, mayaman, walang mahirap. Ha? So, all things work together for good. Yung makaguluhan na yan na nangyayari sa ating kapaligiran, hudyat na yan, na huwag po tayong magtulog-tulugan. Sabi ko nga, minamahal, pagtayo mo sa pulpito at mangaral ka ng Ebanghelyo, na preaching without fasting is nothing. Kasi walang kapangyarihan eh. Gumasto ka nga ng thousands, almost million, krusada, walang ayuno, para ka nagtapon na ng pera. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, balik tayo sa basic. Balik tayo sa sinasabi ng Biblia na yan ang sinunod ng ating mahal na pastor.
Amen. Ha? Sabi nga dito, minamahal, ha? Sa James chapter 2 verse 24, saying, with faith without work is dead. So it is about living out your beliefs. True faith shows up in how we live. Like James chapter 2 verse 18, sabi po dito, ye, a man, may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith but by my works. Oh? Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. So, yan po ang sinabi minamahal ng James chapter 2, verse 15. Pakibasa. 18. 18. Dito sa Santiago 2:18, ganito nasusulat. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking Sa pananampalataya. Ilocano version, kailan? Dito po sa Santiago 2, ang talatay 18. Ngem kunento ti sa bali, sika adda pamatim, ket siyak adar aramid ko. Ipakitam kanyak ti pamatim nga awan dagiti aramid mo, ket siyak gapu kadagiti aramid ko, ipagkitak toking ka ti pamatik. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. Di ba? Daming mga nagsasabi, grabe daw sila, may pananampalataya daw sila, anointed daw sila. Nagkaroon ng problema sa Mindanao, sa Sulo. O nasaan yung mga anointed? Nasaan yung mga leader ng reliyon? Wala nang magawa ang gobyerno nung panahon na yon. Sinubukan nilang i-rescue yung pari sa Basilan. Failure sila. Tinanggihan ang offer ng ating mahal na pastor. Napugutan ng ulo yung pari, tinanggalan ng kuko. Maraming namatay nung nagkaroon ng rescue operation. Tapos nagdagdag 21 si Padan Hostages. Wala na. Alam ng gobyerno, pag i-rescue nila yon, magkapatayan talaga. Hindi basta-basta mga hostages yun. Pag gagalawin ng mga busayap yon, pwedeng i-rescue sila ng kanilang mga pinanggalingang bansa. So magkaroon ng malaking gera doon sa Sulo. May German, may French, Austrian, South African. Malaysian, may 2 Filipino. Pag mayroong mamatay sa kanila, delikado. Pumasok ang ating mahal na pastor. Yun po yung gawa ng kanyang pananampalataya. Hindi siya pumasok para magmamakaawa doon. Bago siya pumasok, sinabi niya sa telebisyon, mga demon possessed na mga Abu Sayyad, mag-antay kayo, papasok ako sa kampo niyo. Pumasok. Yung ibang religious leaders na mayroong mga TV program, sabi niya, wala yan, hindi totoo yan. Madali lang magpa-video-video, picture. Kunwari, nasa bundok.
Nung nabalitaan lang totoo, sabi nila, ay hindi na makalabas buhay yan. O, nasa inyo na yan. Yung mga preaching ng mahal na pastor sa TV, pinili nila doon sa kanilang program. O, ito ang sinabi ni Bad Almeda. Papasok daw sila dyan. Papasok siya. Mga demon possessed daw kayo, mga abusayad kayo. O, nandyan na sa kamay nyo yan. Ibig sabihin, sila pang nag-udyok. Huwag na inyong pakawalan yan. O, di ba? So, yung 3 days, ang Malapino talagang napakatalino, mahal. Hindi mo masukat ang katalinuhan ng Diyos. Pag yung 3 days, yun yung natupad, magduda ang tao. Di ba? Ay, hindi totoo yun. Babalik ka agad. So talagang natupad yung sabi ng mahal pastor. Yung 3 days na ating misyon ay gawin ng Malapinong 3 months. Papayag ba kayo? Sabi namin, opo, kung yan ang kagustuhan ng mahal na Panginoon, mahal na pastor. Pag mapugutan tayo ng ulo at mamatay tayo lahat, handa na ba kayo? Ilang porsyentong panampalataya ninyo? Sabi namin 100%. Sabi naman pa sa huwag magsinungaling. Pag 99% ang panampalataya nyo, pwede kayong maiwan dito at mapugutan ng ulo. Eh sino naman ang mag-iwan pa ng 1%? Ha? Alam mong mapahamak ng buhay mo, mag-iwan ka pa ng 1% na doubt? Na pwede yung 1% na yon, pwedeng sisirain yung panampalataya mo. Parang isang basket na kamatis na hinog, mayroong isa doon na bulok. Yung bulok na yun, pwede niyang mahawa yung katabi niya hanggang mabulok yung buong basket ng kamatis. So, huwag ka na talagang mag-iwan ng 1% na doubt. Kumbaga, do or die. Sabi niya Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So doon po yung application nun. Napakadaling i-memorize po yan, minamahal, kahit nakapikit. Pero, pag actual na, yung works na, yung gawa na minamahal, marami pong umaatras. Daming nag-memorize yan. Halos lahat ng mga nangangaral ng Ebanghelyo, pag i-memorize yan, alam pa nila yung paano ang translation niyan sa Latin, sa English, sa Chinese, sa Arabic, o alam nila yon. Linguistic sila. Hanggang salita lang. Tayo minamahal, sinasamahan natin ng gawa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Oh, maraming nagkukwestiyon nun. Buong mundo yun, napanood. Nung napunta kami ng Africa, doon humanga yung mga pastor. Nung nabasa nila yung buhay ng ating mahal na pastor, minamahal. Mga bishops, reverend. Sabi nila, oh, this man is truly a man of God. Kasi doon sa Africa, ang katawagan na man of God, normal sa kanila. Oh, you man of God. Gaganon. Lahat na membro, tinatawag nilang man of God. Pero sabi nila, this man is truly the man of God. Iba yung level. Amen. Everybody say, praise the Lord. Parang engineer ba? Lahat engineer na nag-aral ng engineer. Lalo na kung nakapasa ng board exam. Pero mayroong, halimbawa, ang kanyang grado nung siya nag-take ng board, first placer siya. Mataas ang kanyang nakuha. Tapos marami siyang nagagawa ng mga building, mga tulay, ang titibay. O talagang ibang klaseng engineer yun. Hindi sa normal na engineer lang. Amen. Everybody say, praise the Lord. At inaasahan po ng mahal na Panginoon yan, minamahal. Dahil we belong to the kingdom of God. Sabi nga ng Biblia, si John the Baptist,
Wala nang hihigit pa sa kanya. Oh. Pero, kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, you are greater than John the Baptist. Tingnan mo yan. Si John the Baptist, hindi naman siya nakaranas na, naglihas, gumaling yung may sakit. Because John the Baptist, hindi po siya na-belong sa kingdom of God. He was not baptized in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa ngayong Matthew 11:11. Sounds. Dito sa Mateo, ang kabanatay 11. 11. Dito sa Mateo, ang kabanatay 11, ang talata po ay 11, sabi po dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganak na mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Mateo 11, ang talatay 11. Pudno ko na kada kayo, awan ti makder kadagiti nayanak, kadagiti babay, ti sabali adakdakkel ngem ni Juan a Bautista, ngem di kababasitan unay ti pagarian ti langit, dakdakkel ngem isu. Amen. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Amen. O di ba si John the Baptist na pugutan ng ulo? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Oo. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, maraming nagpatotoo. Si Brother Melchor Harina, palamig-lamig na yon, bumalik na yon sa pagbibisyo. Sinalubong ng security guard na nakainom dahil siya ay operator ng yung crane sa pier. Gusto manghiram ng 50 pesos pero kasi ang alam niya may mga tip. At that time, wala yatang nagbigay sa kanya ng tip. So mayroon siyang 50 pesos. Gusto manghiram sa kanya ng pera. Wala siyang mapahiram kasi wala naman siyang pera, wala siyang tip nung panahon na yon. Mayroon siyang 50 pesos, yun ang binigay. Parang na-provoke yung security guard. Siyempre, ang nasa isip yung security guard, akong nagbabantay sa iyo, tapos hindi mo ako i-sharean doon sa tips mo. Tinutukan ng shotgun. Hindi pala na safety yun. Nakalabit. Sentro sa dibdib niya. Talsik siya nung pumutok. Talsik. Tumba. Yung splinter ng bala ng shotgun, nagtalsikan, natamaan yung tangke ng tubig, nabutas pa. Pero yung dibdib niya, sunog yung kanyang t-shirt, pero ang dibdib niya, minamahal, wala ni isang bulita na tumalab. Nakasigaw lang siya ng hallelujah, praise the Lord. Oh, imagine ha, palamig-lamig na yun, parang considered backslider na siya, pero grabing kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. In-investigate siya ng doktor ng NBI, National Bureau of Investigation sa Cagayan de Oro. In-investigate siya, sinuri yung kanyang katawan. O anong sabi ng doktor? Pahingi nga ng anting-anting. May agimat ka. Imposible. Tiningnan yung garan, yung shotgun. Made in USA, 12 gauge. Ibig sabihin, 12 na bulita yun, pagsabog. Pero wala talaga kahit isa, kahit sa balat lang. So yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Dami pa, minamahal ng mga nagpatotoo. Brother Jerry Murillo. He hold up
Ayaw niyang ibigay yung bag niya. Binaril, 38 caliber, sintro sa puso. Dumugo, dinala sa ospital, pagtingin ng doktor, nagtaka ang doktor, diretso, straight yung bala. Bakit hindi tumagos? Hindi naman tumama sa buto. Kahit buto patatama pa sa buto, umawasak yun. Kunting sugat lang sa kanyang balat, yun ang dumugo. Pero hindi tumagos yung bala. Oh. Yan ang kapangyarihan na pangako na mahal na Pinoon sa kanyang mga anak na sa loob ng kanyang kaharian. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So yan yung mga gawa ng ating pananampalataya. So, how to obtain true faith with works? True faith with works is like a tree bearing fruit. It's like a tree bearing fruit. Amen. Pag ang pananampalataya mo walang gawa, parang kahoy, parang prutas, puno ng prutas na maraming dahon, walang bunga. So, true faith with works is like a tree bearing fruit. So, paano ma-obtain? Focus on knowing God through His Word. So, ang ating mahal na pastor, pag siya nag-ayuno, nagbabasa po siya ng Bible. Paulit-ulit po yan. Read the Word of God. Biblia ating pong buksan at ating pong basahin habang tayo po ay nag-fasting. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yung pag-uwi sa bahay, tapon ang Bible, kung minsan makalimutan, nandun sa lamesa, bukas ng TV, at doon nagbabad or sa cellphone, nagbabad. O pag dalo sa gawain, ay nakalimutan ko ang Bible. Saan ko ba nalagay yun? So, di ba? Focus on knowing God through His Word. Obey His commands. Actions follow belief. Everybody say, praise the Lord. Obey His commands. So, actions follow belief. Naniwala ka, wala ka namang, hindi mo man sinunod ang utos ng mahal na Panginoon. So, actions follow belief. And stay connected to Jesus. Huling talata, John 15:6. John 15:6. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanata 15, ang talata po ay 6. Ganito po ang nasusulat. Sabi po rito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at ihagi sa apoy at mga susunog. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Juan 15, talatay 6. No adda saan nga agnaid kanyak, may biling to itiruar akas iti santak ket magangon to, ket urnungin nan to ket ibiling iti apoy, ket mapuuran to. Amen. Sabi po dito, minamahal, sa ating pong binasa sa book of John, chapter 15, verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. O, tingnan mo yan. So, focus, stay connected to Jesus. Stay connected to Jesus. Kailangan connected ka palagi. Amen. Parang itong Korinte, pag hindi na makakonect sa main line yan, wala nang power yan. Wala nang ilaw. Hindi ka na makasaksak dyan.
Kailangan connected ka palagi sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Marami na pong churches ngayon, minamahal, they are dead church o dead churches. Kahit yung ating higanting relihiyon, kiniklaim nila sila yung itinayo ni Jesus Christ. May mga history, may mga reference pa yan, may encyclopedia pa yan. Dadala pa sila ng reference. Pero pag titingnan mo sa buhay nila, para silang kurente na naputol. Wala na silang connection. They are not connected to Jesus Christ. Pilit man nilang i-connect, pero wala silang power. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit sabihin natin lahat ng mga historians, pumapabor sa iyo. Wala kang power, powerless ka. Sino po yung mga nakilalang mga corrupt? Di ba, member nila yun? Oo. Kahit yung mga malalaking mga kumbaga obispo, mga archbishop, kahit sa Vatican, full of corruption. Hindi nila may tago-tago yan, minamahal. Ngayon, nagsarili na nagkaroon na sila ng parang, hindi naman katulad kay Martin Luther, parang within, nagkaroon na silang reforma. O yung bagong Pope ngayon, yung taga-Amerika, si Pope Leo XIV. Sabi niya, si Jesus only ang Savior. Huwag na lang isama si Maria. O, di ba? Pero hindi matanggap yan. Hindi lang century yan eh. Talagang nakaugat na yan. Kawawa naman yung mga umaasa kay Maria na tagapagligtas. Tapos mali pala yun. Gusto nilang ibalik sa original teaching. They are now trying to convince the world na sila yung mga apostolic, sila yung tagasunod sa mga apostolic na mga alagad ng mahal na Panginoon nasa Bible, apostolic believers. Pero paano yung mga dagdag? Wala naman sa Bible yun eh. So, unti-unti nilang tinatanggal yun. Sabi ng Bible, come out, my people. Amen. Lumabas kayo dyan, bayan ko. Nangako ang mahal na Panginoon, I will build my church. Hindi po tinutukol yung lumang church. Everybody say, praise the Lord. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, I will build my church, mayroon na pong church. Sino pala yung mga followers na? Church yun. They are the true church of our Lord Jesus Christ. Sila Apostle Peter, yung 12 disciples, yung ilang Krisyano yun sa upper room, 120. Oh, they were the church, the original church. Pero sabi ng mahal na Panginoon, I will. Ang church na tinutukoy niya, yung church na kanyang babalikan na lumalakad sa kanyang katuwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hihiramin ko yung sinabi ng isang kausap ko na pari, isang paring Jesuit priest, ibig sabihin nag-aaral sa Vatican, sundalo ng Vatican. Hindi ka basta-basta magiging Jesuit priest. Matalino at ang training niyan ay mas higit pa sa CIA. Ang lalakas. Sila nga yung sundalo ng Vatican. Sabi niya, ako naniniwala na mayroon talagang babalikan ng mahal na Panginoon na totoong mananampalataya sa Kanya. Tapos sabi niya, but it is not my religion. Tinutukoy niya yung kanyang relihiyong Romano. Hindi ang aking relihiyong Romano ang babalikan.
Pero naniniwala ako mayroon talaga. Sabi niya, I am an avid viewers of your pastor. Nanonood ako sa telebisyon. Totoo lahat ang sinasabi niya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O sabi ko sa kanya, bakit hindi niyo ituro? Totoo pala. Babatuin na kami ng mga Katoliko. Baka sabihin nila na born again na rin kami. O, pride pa rin. No? Pride pa rin umiiral. Ay kahit batuin ka, kung gusto mo namang mapunta sa langit ang iyong mga tao, sabihin mo na. Amen? Ating mahal na Panginoon, bumaba. Diyos siya, bumaba, nagkatawang tao. Hindi lang bato. Pinako siya sa krus. Dahil sinabi niya ang katotohanan, nasaktan ang mga iskrib at mga parisiyo, yung mga leader ng reliyon, mga kaparian noong unang panahon. Pero, hindi siya natakot. Hindi naman tayo magtatagal sa mundo. Lahat tayo mamamatay. Pero ang importante, pagharap natin sa mahal na Panginoon, wala nang itatanong ang mahal na Panginoon sa atin. Sasabihin na lang niya, pumasok ka anak sa aking kaharian. Amen? Kaysa sasabihin ng mahal na Panginoon, wala kang ginagawa. Puro ka lang pananampalataya, pero patay naman yung pananampalataya mo. Ha? Sabi ng James 2:26, faith without work is dead. It is not about earning salvation, but about a transformed life. Transformed life. Works are like proof of our love for God. Ano po ang gawa? Works are like proof of our love for God. Kung totoo kang umibig sa Diyos, lalakad ka sa katuwiran ng mahal na Panginoon. O di ba sa Episo ba yun? 2:9? O? 2:8 and 9? Hanggang doon lang kasi. Kung idiretso mo sa 10, mayroon diyang sinabi. Huling talata na lang, idagdag natin. Kasi kung minsan ginagamit nila yan, hanggang 9 lang sila. Hindi nila tinuloy sa 10. Kasi gusto nga nilang isingit, kahit mag-beer-beer lang ako dito, kahit basta huwag lang ako magnakaw, maglasing-lasing ako kunti, mambabain ng kunti, magbisbisyo ng kunti, magsinungaling ng kunti. Hindi naman sa pamagitan ng gawa, kundi sa pamagitan ng awa. At ipong basahin, para hindi maligaw ang ating mga kababayan. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 2:8 hanggang 10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang ni Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Sa Ilocano. Dito sa Epeso 2:8 hanggang 10, sabi rito, tagaputi parabor na isalakan kayo, gaputi iti pamatikit daytoy saan ang nagtaod kada kayo, tasagot ti Diyos. Saan nga gapu kadagiti aramid tapno awan ti siya sino man nga agpasindayaw. Tatatayo aramidin na tayo anaparswa ken Kristo Jesus. May paay kadagiti na imbag nga aramid, isuda nga insagana ti Diyos, idi tapno magmagnatay kuma kadakwada. Amen. Ephesians 2:8-9 and 10, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hihinto na sila dito kaagad. Sabi ng Jess, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained
that we should walk in them. So kung tayo ay lumalakad sa katwiran, hindi natin gawa yan, gawa ng Diyos. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti to earn salvation, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay niligtas na niya. Amen? Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Hallelujah. Yan po yung hindi alam ng ating mga kababayan. Pasan-pasan sila ng mga ribulto hanggang ngayon. Nagpapaa. Instead na atin po silang tuligsain, iiyak po natin sa mahal na Panginoon. Ganyan din tayo noon. Mas higit pa. Kasi nabulagan tayo. Inaakay tayo ng mga bulag ng mga leaders. So ang mga followers bulag din. Yung mga leaders, namulat na sila. Pero takot silang magsabi. Before it's too late. Marami na po minamahal. Nag-i-invite sa atin. Halos lahat ng mga kasundaluhan, tayo na ang kanilang tinatawag. Lahat ng mga kapulisan, hawak po sila ng mga pastor, hawak po sila ng mga pari, pero anong sabi nila? Gusto namin Jesus Miracle Crusade. To God be the glory. Fruits of the fasting and prayers of our beloved pastor. Bukas mayroon po tayong gawain sa mobile force ng kapulisan. Mayroon po nagagawain doon. May pari, may mga pastor. Pero gusto nila Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi nakikita nila mayroong sakripisyo. Hindi po tayo nagagawain na tayo kumakain. Hindi po tayo nagagawain na hindi umiiyak sa mahal na Panginoon. Madaling araw pa lang, nagsigising na tayo. Nagpupuri na tayo sa mahal na Panginoon. Yan ang ating namulatan. Yan ang tinuro sa ating mahal na pastor sa atin. Yan ang tinuro sa buong pamilya ng ating mahal na pastor. At yan ang ating sinusunod, may namahal. Kung mayroon mang lumilihis dyan, sila po'y nawawala sa mahal na Panginoon. Sila po'y nasisingitan ng kaaway. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y manlilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Upang ang bawat sandali ay magiging panahon. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat oras at sandali, magpupuri
Glory to Jesus. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ating malapinoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa bawat oras at sa gabi ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko'y mag-aari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Bawat sandali ay maging ito panahon. Hallelujah! Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo. Upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo. Hallelujah. Iaalay maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Hallelujah! Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Hallelujah, para po sa mga baguhan, lalo na po yung mga nanonood sa ating podcast. Mayroon po kayong kasama sa inyong pong panonood na hindi pa tumanggap sa Malapinoon. Ilapit niyo sa mahal na Panginoon, minamahal. Before it's too late, now is the day of salvation. Hallelujah. Mayroon pong apat. There are 4 requirements for salvation. Una-una, panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Pangalawa, pagsisisi o repentance. Acts chapter 3, verse 19, repent and believe. So, magsisi at sumampalataya para darating sa iyo ang kasaganahan at ang kaligtasan nagmumula sa mahal na Panginoon. Magsisi. So, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Acts 2:38. Be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, para mapatawad at mahugasan ang lahat ng mga kasalanan na gawa mula nung tayo nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Minamahal. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa sa patuloy nating paglilingkod. Pangako ng Malapino sa Mateo 3:11, siya ay magbautismo sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Sumod po sa panalangin, lahat ng mga baguhan, ating po mga webcast viewers na mayroon po kayong kasamang mga baguhan, ilapit po yung mga anak ninyo, ang inyong pong mga magulang, o kasama sa trabaho, minamahal, o kasamang nanonood dyan, hallelujah,
at sumunod sa panalangin ito. Itaas ang kamay. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa karamihan. Iligtas mo ako. Sampung imamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. Nagalaman Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Pinoon. Sa lahat at tumagap sa mahal na Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay. Patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Baguhin mo kanilang buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila. Sampung kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. At kung saan man kayong dako, minamahal, hanapin po yung Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar at magpabotismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Tayo po yung manalangin. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na inyong nandyan ang inyong mga sakit. Or kung kayo po yung nanonood, ilagay po yung isang kamay sa screen ng inyong cellphone or laptop o ano po yung kanyang o computer na inyo pong ginamit. Kasalukuyang ginagamit sa oras na ito. Tayo po yung manalangin, mag-isang panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pamalipin, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mo kami naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong panarapan. Patawarin mo na mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa panalangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Almeida, 10 panalangin na kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Tayo pinumako na po sa ating pong announcement at special offering. Ating pong brother, Dr. Hill Canshil. Moving in our midst, I worship